ang Diyos! Sa lahat po ng mga kapatid natin sa internet, magandang umaga po sa tanghaling ito. Nawa po magalak din kayong kasama namin. Isang paalala lamang po sa lahat po ng mga alagad, pagkatapos po ng gawain, wag daw po muna kayong aalis sapagkat mayroon po tayong pulong. Bukas po ang ating gawain ay mag-uumpisa sa ganap ng ika-12 ng tanghali. Yun lamang po. Yun po ay pinababatid para sa ating lahat. Mas maaga po tayo bukas dahil po may gampanin po ata ang ating mahal po. Yun lamang po at maraming salamat po. Muli po, pinapakiusap po namin sa lahat na pakipatayin niyo po ang inyong mga cellphone upang hindi magdulot ng distraction sa ating banal na gawain. At nawa po lahat tayo, ibukas ang ating puso at diwa sa pakikinig sa mga bahagi sa kadakilaan ng Ama sa buhay ng bawat kapatid natin na tatayo rito upang magbigay ng pagpapatunay na ang buhay na Diyos ay naririto sa dakong banal at buhay na buhay sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos sa kanyang kadakilaan at muli tayo ay kanyang tinipon. Maligayang kaarawan po sa ating mahal na kapatid. Dalawa po ang ating kapatid na nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito. Bago po tayo mag-umpisa, tatawagin ko muna sila. Hindi ko po alam ang pangalan ni kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Talaga pong dakila po ang Ama na patuloy po na nagbibigay buhay sa aking anak. Sa katunayan po, ang anak ko po, tinaningan po siya ng 3 taon sa Art Center. Pero sa ngayon po, 12 taon na, sa pamamagitan po ni Apong Conching. At bagaman po at ako'y nagkukulang ng pagsunod sa kanyang kagustuhan, hindi na po kami pinagbabayaan. Pati na po ang aking anak. Nasa hanggang ngayon po, hindi na po siya nagkakasakit ng matindi. Na yan po sa totoo lang po, may taning ang buhay niyan. 11 taon po, 11 buwan po nang siya dinala ko dito kay Apo Conching. Nakahiga lang siya sa tuwalya. Nasa pamamagitan po ni Apong Conching na kinalugdan ng Panginoon, ay ito po, nasa harap ninyo ang aking anak, malakas, nag-aaral. Salamat po at papuri sa Panginoon. Salamat po. Happy birthday po muli, mahal na kapatid. Katotohanan pong mahiwaga at mahimalang ating buhay na Diyos. Sapagkat mapalad po ang ating kapatid sapagkat biruin niyo po na 11 buwan. May butas po ang kanyang puso, mahal na kapatid. Yun po ang karamdaman ng ating munting kapatid. Subalit sa kapangyarihan at sa pananalig at pagtitiwala niya, nagagaling dito ang kanyang anak. 11 taon na po ba siya? 12. 12 taon na po siyang buhay. Hindi po ba napakahiwaga ng Ama? Napakabuti niya sapagkat ipinigay at talagang ipinahiram sa kanyang anak upang madama niya kung paano maging ina at paano nga ba gumanap ang Ama, ang dakila at pinakamabuti sa lahat sa kanyang buhay. Kaya po katotohanan sa dakong ito, ang manalig, ang umasa tayo sa Diyos, may magagawa siya sa ating mga pinagdaraanan, maging ito man ay karamdaman o anumang pasanin sa ating mga buhay. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos sa kanyang kahiwagaan. Ngayon naman po, tatawagin ko ang isa pa nating kapatid na nagdiriwang din po ng kanyang kaarawan. Tinatawagan ko po si kapatid na Lucila de la Cruz. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat, sa alagad, choir, tagasunod, caps at pasyente. Ito na naman po ako. Ang maibabahagi ko po ay nagpapasalamat po muna ako sa Ama sapagkat ako po ay pinagkalooban mo pa ng pagkakataon at nadagdagan ng aking edad. Ama, sana po sa hinaharap ay gabayan mo pa po ako upang magtibay at magsumakit na makasunod sa iyong kalooban, Ama. Huwag mo po akong pababayaan sapagkat nagmimithi po ako na huwag nang mawalay sa iyo sa lahat ng oras. Amen. Ang ibabahagi ko po ay umpisahan ko po sa nung unang araw na nadako ako dito sa Dambana. Patid. Kama hindi maganda yan. Noon pong ako mapunta dito, madako dito, ako po ay sa hindi po nakakakilala sa akin at hindi pa narinig ang aking bahagi. Ako po ay isang tao na walang pakialam sa kapwa. Hindi po ako marunong magsaalang-alang na ano ba yung damdamin niya. Basta po pag gusto kong magalit, galit ako. Ganyan po ako, wala pong akong sinisino. Kahit nga po, nung nagtatrabaho pa po ako kahit po ata yung amo ko, nasisinghalan ko pag hindi po tama yung sa damdamin ko yung sinasabi nila. Ganun po ako buti. Mabuti. Ayoko po sabihin masama sapagkat pero nang makarating po ako dito sa Dambana ay binago ko na pong lahat yun. Ako po ay ano nga tawag doon? Nasa sugal po ako, sigarilyo. At saka nagsisigarilyo po ako 2 kahat kalahati sa isang araw. Wala po akong posporo, wala po akong lighter. Tuloy-tuloy po yun. Walang patayan. Pero nang makarating na po ako dito ay nabago po ang aking damdamin sapagkat sa bawat mensahe po ng ating kinalugdan na Apo Kunching ay tumitimo sa puso ko na ang lahat po pala ng ginagawa ko ay hindi ayon sa kalooban ng Ama sapagkat ano nga po ba ang sinisira ko? Sabi nga po ang ating damdamin, ang ating puso ay templo ng Panginoon. Ako po yung sumisira sa templo ng Panginoon. Kaya po nagpapasalamat ako sapagkat nabuksan na po ang aking isip at nadamo ko na po sa aking puso sapagkat ano nga po ba ang kahinat na ng pagpunta ko dito kung hindi ako mababago, hindi maalis yung damdamin kong makatao. Kaya po nagpapasalamat po ako sapagkat ang lahat po ng pagpapala at biyaya ay nakamtan ko po dito sa Dambana. At sa tuwin na po na ako ay magbabalak na huwag muna nga akong umatin. Magpahinga naman muna ako. Pero may bumubulong po sa akin na ano naman ang gagawin mo? Sa sugalan ka na naman pupunta. Yan po ang sinasabi. Hindi. Atin na lang ako, baka nga doon ako mapunta Mahirap na.
Nagsusumakit na nga po ako na mabago. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya sapagkat sa tuwing na po ay pinapaalala niya sa akin na magtibay ka, magsumakit ka upang makapiling kita. Yan po ang sabi niya. At ito nga pong isang linggo, nagkaroon po ako ng pag-isip na sabi ko po, Ama, wala po akong pera kasi. Sabi ko, Ama, ang pera ko 100 na lang. So, pumasok po sa isip ko na wag pong magkakasala ang iba at kung naman po magagalit siyang ama. Sabi ko po, itaya ko kaya sa wedding, baka tumama para magkapera. Sabi ko ganyan. Pero sabi po ng ama, yan ba ang diyan ka ba sa palagay mo ay malaking ba itutulong sa iyo? Kaya po ang napagnilayan ko po na hindi nga, babalik na naman ako sa bisyo. Nagdulog po ako ng 3:00 ng madaling araw. Pagkatapos ko pong magdulog, sabi ko po, bakit kaya sinasabi ng mga alagad, ng mga tumatayo dito ni Apo na mayroong anghel? Ama, kung totoo pong may anghel, bigyan mo po ako ng pagkalobo mo po ako ng anghel para hindi na po ako magkasala, hindi na po ako tumaya sa wedding sapagkat gaano ba kasiguro natatama nga kung tataya ako. Purihin po ang ama pagka umaga. Totoo pong may anghel. Pinagkaulaban po ako ng anghel. Kaya po tuwang-tuwa ako sapagkat sabi ko, Ama, kung ako man po ay may pag-aalinlangan pa sa iyo, tanggalin mo na po sapagkat buong puso ko na pong ipinagkakaloob na talagang ikaw po ang maghari sa akin upang hindi na po ako mawalay. At nagpapasalamat nga po ako at inabot pa nga po ako ng 19 po ako ngayon. Kaya maraming salamat po sa Ama sapagkat sa araw-araw po na hinihiling ko sa Kanya na pagtulog ko ay gabayan niya ako sa magdamag at pagising ko, nagpapasalamat na din po ako sa Kanya sapagkat salamat po Ama at pinagkaulaban mo pa ako ng buhay at gusto ko pa pong pagkalubang pa ako ng mahaba upang makapaglingkod po ako sa iyo ng buong katapatan at walang pag-aalinlangan. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Muli po, maligayang kaarawan sa iyo sa araw na ito, sa piling ng Espiritong Banal. Nawa po, minapulot kayo sa Kanyang ibinahagi sa atin. Sugarol ka ba? Mahilig ka ba sa sigarilyo? Nagbabagong buhay ka na ba? Bakit mo babalikan pa ang mga kinalimutan at tinalikdan mo na kung tinanggap mo ng totoo ang Kristo sa iyong puso? Sa Diyos ka manalig, sa Diyos ka umasa, at kung ikaw ay tinutukso ng kalaban na binibigyan ka ng bagabag o alinlangan, manalangin ka, lumapit ka sa Kanya, sapagkat ang Kanyang kautusan ay kaligtasan at kadugod-lugod sa ating Ama. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos sa Kanyang kabutihan sa ating kapatid. Ngayon naman po, tatawag po ako ng isang kapatid na mag-aalay ng sampapuring awit para sa ating dakilang Ama. Tinatawagan ko po ang isa kong nanay sa dakong ito, si Nanay Mirna Andrada. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Muli po, purihin at dakilain ang ating Panginoong Diyos na buhay. Sa kadakilain niya, sa bawat araw ng ating buhay, higit sa lahat, sa araw na ito, Ama, salamat po sa kaloob mong muli. Tumindig ako sa harapan at ikaw ay alayan ko ng papuring awit. Salamat po, Ama. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay pong buhay ang Diyos. Hindi naman po ako nabantulot sa pagtindi, kundi ang pagkakaunawa ko po, ang Tatay Alan po ang magbabahagi. Dahil po sa patawad po, Ama. Dahil po sa kaganapan sa kanya kahapon, subalit, pauunahan ko na po ng pag-ibig ang Diyos bago po kung kaloobang magbahagi ang aking kabiyak ng puso. Amen po ba? Sa panawagan ng Diyos, hindi maaaring bukas na, hindi maaaring sa susunod na, kundi kung maaari ngayon na. Amen po ba? Bagaman po luma itong awitin na to, tatlo po itong awitin na to na sa tuwin ay udyok sa puso kong awitin. Para pong hindi na niloloob ng Ama yung mga awitin kong pangtao nung nakaraang buhay. Amen po ba? Lubhang napakarami nun, subalit ito po ay isa sa lumang awitin na ni-revive po ng ating minamahal na kapatid na si Mami Beth. At maluwat-luwat na rin pong hindi naaawit ito para mong biglang dinatal sa puso kong awitin ko po sa Panginoon. Sa totoo lang po, ang sarap pagsabay-sabayin, umawit at magbahagi. Hindi man po sa akin naganap yung milagrong kagalingan. Ang kabiyak ng puso ko na lamang po siguro. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang, siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, dagling napaparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang, siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, dagling napaparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay, si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso
puso ko dagling napapara, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at muli ay magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos sa kanyang kadakilaan. At muli tayo hinandugan ng isang awiting punong-puno ng pag-ibig mula sa Ama. Ngayon naman po, tatawagin ko ang kabiyak ng puso ng aking nanay ganda upang ibahagi ang kahiwagaan ng Ama sa kanyang buhay na naganap kahapon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na si Tatay Alan. Magandang umaga po sa tanghali nito. Napakabuti po ng Diyos, napakadakila niya. Paplakpakan po natin Diyos na buhay. Ang kaganapan po sa akin, yung Sabado ng linggo na po yung madaling araw. Nung Sabado, okay pa po yung katawan ko, malakas. Nung alas 3 nang nanalangin kami ng kabiyak ng puso ko, sapagkat linggo may tugtog po kami sa simbahan ng Bahay Pare. Nilagnat po ako bigla. Nagtataka ako natutulog kami biglang yung katawan ko parang nilalamig. Sabi ko, tinatanong ko yung sarili ko, kalakas-lakas ng katawan ko biglang ganito, sabi ko. Bumangon po ako, iba na naramdaman ko, talagang napakainit, yung mata ko, yung singaw, parang iba. Lumabas po ako sa altar, kasi sa altar po kami natutulog, sa altar ng bahay namin, doon kami natutulog. Lumabas po ako, pumunta ka sa kusina, kumuha po ako ng tubig na mainit, ininom ko po yung 2 baso na talagang kaya ko po yung init, ininom ko. Tapos naiga na po ako. Pinagnilay niya po ako dun sa katagang utos at saka atas. Binigyan niya po ng kaulugan sa akin yung utos at binigyan niya rin kaulugan sa akin yung yung atas bilang kami hinirang ng Panginoon, mga alagad. Binigyan niya po ako, pinagnilay niya po ako, hindi nakatulog po hanggang umaga, hindi na po ako nakatulog, pinagnilay. Niya po ko dun sa katagang utos, sa bilang tao po yun, binigyan niya ng kaulugan kung ano yung utos. Yung yu, pwede kang umurong, pwede kang umayaw. Yung ti, pwede kang tumanggi, pwede mong tupdin. Yung utos. Yung o, pwedeng okay, pwedeng oo. Yung s, pwedeng sige, pwedeng susunod, pwedeng musundin. Halimbawa po, nung bata pa ako, hindi pa pag inutusan ka ng magulang mo, pag walang ibibigay sa'yo, hindi mo susundin. Dahil doon sa pagpapala na ibibigay sa'yo, susundin mo kasi utos yun, meron kang matatanggap, di po ba? Ngayon, pinagnila niya rin ako sa atas. Kasi tutugtog kami ng linggo na yon, naagaw yung isip ko kung tutupin ko yung bilang isang manunugtog ng choir ng Divine Mercy na yung tinanggap kong gampanin, kung tatanggihan ko yung pinano sa isip ko na, anak, ito po yung meaning ng atas. Anak, tupdin ako't sundin. Yun po meaning ng atas. Ngayon nag-iisip ako,
paano kaya to? Kasi inano ko nga yung karamdaman ko eh. Inambing nga dun sa utos eh, sa katas eh. Kung utos, susundin ko yung sarili ko bilang tao na hindi ko gampanan yung tungkulin ko. Sapagkat yung atas, talagang hindi mo matanggihan po. Siya na po nag-ano sa'yo eh. Sa kanya na po galing eh. Kaya sa isip ko na lang, Ama, tatalima ako sa'yo. Yun pong pinagnilay niya sa kaisipan ko. Kaya nung pinilit ko sa sarili ko na kahit ganitong karamdaman ko, hindi niya ako pababayaan. Talagang iba-ibang mainit ang singaw ng mata ko. Tumutugtog nga kami, nagkalat pa kami. Sa aming tugtog eh. Dahil sa karamdaman na kahit papano, sinunod ko pa rin yung atas niya. Yun po ang isang hiwaga ng Diyos na kanino ka ba galing? Kanino ka nagmula? Sino ba ang pinagmulan kundi sila nagbigay ng buhay mo, nagpahiram ng buhay mo? Nasa segundo, minuto, oras ng buhay mo, hindi mo malalaman sa isang iglap, mayroon kang maramdaman pala sa kataong lupa mo. Kaya po, kailangan natin po, habang tayo'y malakas, huwag natin yung tayo'y malakas pa. Huwag. Lagi pong natin ang Diyos. Isipin po natin lagi siya sa ating puso't kaisipan. Naalala ko po yung binagi ko noon na dalawa lang ang patutunguhan natin eh. Impyerno at langit. Ito po hindi naman ako biyasa sa salita ng Diyos. Kaya lang napagninilayan ko po yung dito ko po inano yung buhay ko, yung kabusugan lagi ng kaluluwa ko, yun pong pinaglalaanan ko sa Diyos. Sapagkat tayo po segundo, minuto, oras, takbo ng oras, buhay natin, di natin alam na lahat po talaga pagsisiyan natin, suko natin sa kanyang lahat. Sapagkat nung naganap doon sa mayaman at saka mahirap kay Lazaro at saka sa mayaman na yun, nung sabay sila namatay, di ba pumunta si Lazaro sa kaharian ng Diyos, yung mayaman sa impyerno. Ito, ko lang po sa sarili. Dito ko po kinukuha yung katatagan ko sa itong bagay na itong sa salita ng Diyos na nung namatay sila pareho, sinabi nung mayaman kay Abraham na kung pwede daw yung daliri niya, isawsaw niya dun sa para lumamig ang pakiramdam ng mayaman. Ang sabi ni Abraham na hindi pwede, hindi siya pwedeng dyan. Saka nakiusap yung mayaman na kung pwede pababain si Lazaro para sabihan yung mga kapatid niya na ang kanyang naranasan doon, huwag maranasan ng mga kapatid niya. Subalit sabi ni Abraham, hindi na pwede, meron ang ama natin na isinugo doon sa lupa na ng mga salita niya. Kaya po sa atin dito, sa atin lahat, palakpakan po natin ang Diyos na buhay na nandito po. Sa katawan ng mahal na apo, ito na po yun. Huwag kayong mag-aalinlangan. Habang nandiyan kayo, nakaupo kayo, isuko nyo na po lahat. Pagsisiyan nyo po ano man yung mga naramdaman nyo. Hindi lang po physical kasi ang kailangan pagalingin natin Yung kaluluwa po natin, laan nyo po lahat sa ating Panginoon. Yun po ang napaka-importante sa atin. Hindi tayo po bumabata, tumatanda po tayo, lilipas din po tayo, mamatay po tayo lahat dito sa daigdigan. Habang malakas tayo, habang mga kapaintulutan ng mga pagsubok sa atin, physical man, spiritual, huwag po kayo mag-aalinlangan. Magpakatapat, magpakatotoo po kayo sa Diyos na buhay na dito po sa dakong ito. Nandito po ang ating banal na Espiritu na pinili ng Diyos, ang ating minamahal na Apo Kunsing upang ipayag ang salita niya, upang tayo'y mahango doon sa mga... Kasi wala naman po tayong patutunguhan na Mayroon po, tayo po lahat ay may kahinaan, may karupukan. Nakakagawa pa rin tayo ng pagkakasala. Subalit, katulad po sa amin, mga nahirang ng Diyos, doon po kami nagninilay na kung siya po talaga ang paghariin mo, ang kalooban niya, di po kayo mag-aalinlangan sapagkat gagawa po siya ng hiwaga sa buhay mo. Katulad po namin magkabiyak ng puso, ilang taon na kaming walang hanap buhay. Subalit, nung isinuko namin po ng buong buo
ang aming buong buhay sa Kanya. Siya na pong kumilos sa aming buhay. Na sa 3 beses, nagpapasalamat kami sa Kanya. Hindi kami napabayaan. Nakakakain kami, nakakabihis kami. Yung may sinasabi na mayroon siyang mga anghel na sugo sa iyo, yung katulad ni kapatid kanina, totoo po yun. Basta pag isinuko nyo lahat, nagsisipo kayo lahat, pag-aarian po kayo ng Diyos. Hindi po siya tulog, buhay po siya. Kailangan na po natin na magpakatuto tayo, may katapatan, magtiwala, at saka sa mga kanyang ginagamit, ang ating minamahal na Apo Kunsing. Ang unahin niyo pong pagalingin po yung kaluluwa niyo. Huwag po muna yung physical kasi pag malakas na po yung kaluluwa niyo, hindi niyo makatulad ko po. Kung hindi malakas yung spiritual ko, hanggang ngayon may lagnat pa po ako. Pero so, ngayon po talagang pinahid po, parang nagdailan na po. Tsaka yung dati kong 3 linggo na ba, 1 buwan na nagkaroon po ako ng almoranas. Wala na po, gumaling na po. Talagang iwaga po ng Diyos pag siya talaga po ang pinagari mo, kalooban niya sinunod mo. Wala pong ibibigay ang Diyos na hindi ka magagalak. Talagang totoo po. Basta tapat lang kayo, magtiwala kayo, talaga pong ang iwaga ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya po, sa tuwi-tuwi na nandyan po ang ating minamahal na Apo Kunsing, sa patuloy na pagpahayag ng salita ng Diyos. Taimtim po kayo. Buksan niyo po yung puso niyo. Kaisipan niyo, linisin niyo po. Sapagkat kung nakaupo lang kayo dyan, yung lagi niyong inisip, yung paano gagaling yung karamdaman ko, tapos yung pagsusuri, kailangan, ano po kayo? Sapagkat talaga pong wala nang ibang, ito na pong huling ibinigay ng Diyos sa atin, ang banal na Espiritu niya. Kaya po nandito ang mahal na Apo Kunsing, na buong buo po sa kanyang katawan ay sinukuring sarili niya para gampanan yung atas ng Panginoon sa kanyang katawan. Kaya po, papurit, parangal, pasalamat sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na pag siya talagang isinapuso mo, isinabuhay mong kanyang kalooban, talaga pong ibibigay niyang para sa karapat-dapat sa ating bilang mga anak niya. Talaga pong sa isang igla po hindi mo maramdaman na meron ka na parang nararamdaman sa katawan mo. Segundo, minuto, oras ng buhay natin, huwag niyo po siya iwalay sa isip at damdamin niyo na siya lang magbibigay ng lahat sapagkat tayo ay pairam lang dito sa lupa. Nakipamayanan na po tayo dito habang kasi ito po yung templo ng Diyos, yung katawan natin na huwag natin abusuin. Kailangan buksan niyo po yung puso't kaisipan niyo po na kilalanin siya ng lubusan sapagkat ito na po yung huli, ang banal na Espiritu niya na ibinigay sa atin dito sa lupa. Kaya sa tuwina, ang katatagan, pagtitibay, nangking ko po sa tuwina na sa pagtalima namin sa Kanya, sa pagtalima ko sa atas niya, sa tuwina, magampanan ko po ng buong puso't kaluluwa ko na habang buhay na pinapairan niya sa akin, pinupupurihan ko, pinasalamatan sa Kanya. Kaya pong masasabi ko lang po sa inyo, habang nakaupo kayo dyan, linisin niyo po yung puso't kaisipan niyo, tanggalin niyo po yung mga bagabag sa isip niyo, pakinggan niyo po yung salita ng Diyos sa pamagitan ng mahal na Apo Kunsing na ginagamit ng kanyang katawan. May maramdaman po kayo ng iba. Basta linisin niyo lang lahat puso't kaisipan niyo. Yun lang po at maraming salamat. Naunawaan niyo po ba at napagnilayan yung kanyang ibinahagi? Kung inyo pong ninamnam, marami po kayong mapupulot. Unang-una na po, yung utos at atas. Sa totoong tumanggap at pinahanan ng banal na Espiritu ng Kristo sa kanyang puso. Hindi mo dadamdamin ang iyong sarili, hindi mo pangingibabawin ang katauhan mong lumayo ka o gawin mo ang gusto mo kapag ikaw ay inaatasan ng Ama. Sapagkat ang atas sa aming mga alagad ay napakahalaga. Atas na mula sa pinagmula ng aming buhay na
ang kalooban niya ang kailangang mangibabaw sa bawat sandali upang patuloy namin siyang papurihan, ibalik. Wala pa po yung aming mga ginagawang pag-aalay sa Kanya, wala pa po yung katiting pa lang, wala pa po sa dulo ng daliri, dahil sa Kanyang kabutihan at kagandahan loob sa aming lahat, at sa inyo rin pong lahat, sa ating lahat. Napakabuti po ng Ama na ang hiwaga niya kung mananalig ka, magtitiwala ka. Magagawa mo ang hindi mo kayang gawin. Masusunod mo ang Kanyang atas nang walang lumbay kundi nagagalak at may sigla, lakas ng katawan. At higit sa lahat, paulit-ulit pong binanggit ng ating mahal na kapatid, isuko, linisin natin ang puso, diwa ng bawat isa upang sa gayon, ang makamtan natin ay hindi lamang ang kagalingan, kundi ang kaluluwa natin. Nawa po tumiim sa inyong mga ang isang paalala na mula sa Ama. Maging palalo sa Kanyang harapan. Tumanggap po tayo't magpakababa ng buong puso upang maranasan natin kung gaano kabuti siya, kung gaano siya kadakila. Nawa po, maramdaman niyo rin ito. Ito po ay isang biyaya sa Ama na hindi kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundong ito. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos sa Kanyang kabutihan sa ating lahat. Ngayon naman po, tatawagin ko po ang isa sa hinuhugutan namin ng lakas, lalo na po ako, na kung ako ay nanghihina sa Kanyang pag-aalay sa bawat araw, nasisilayan ko kung paano niya tinanggap at pinaglingkuran ang buhay na Diyos sa katauhan ng mahal na Apo Kunching hindi bilang tao, kundi bilang buhay na espiritu na kanyang nakakaniig sa bawat sandali. Sa tuwing siya ay nag-aalay, pag-ibig ang iyong madarama sa Kanya. Tinatawagan ko po ang aming Mother of the House. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, patuloy kong nararamdaman ang iyong pagmamahal. Nasa dako mong banal at iyong tipanan, patuloy kang nakikipagniig ng katotohanan. Sa bawat anak mong may katapatan, papuri sa iyo walang katapusan. Sa oras na ito, Ama, nawa ang lahat ay mabuksan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta po kayo? Kumusta po ako? Mabuti na po. Live na po. Ano po? Alam nyo po, bawat araw habang nagbabahagi po si Kuya Alan, katotohanan po ang kanyang sinambit na sa bawat araw, kaming mga alagad, mismo, kailangang sumuri po kami doon sa kaukulang bahagi ng Diyos sa aming buhay, kung paano po kami makatutupad ng marapat para sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ito po ang ibabahagi ko po sa inyo na sabi ko nga po, bawat araw, lagi pong sinusuri ng ating Panginoon ang Kanyang mga lingkod. Hindi lang po tayong bilang tao, amen po ba yun? Kung tayo po ay nagsusuri sa mga ibinibigay ng Diyos sa bawat araw sa ating buhay, lalo na po ang Diyos, nagsusuri po siya kung ano nang nagagawa mo para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pakinggan niyo po ang salitang ito na sa bawat araw, kapag dumudulog po, ito po ang maigting na aking naririnig sa aking kaisipan at sa aking puso. Anak, sulong suriin niyo. Bakit ko nga ba kayo pinili? Bakit ko kayo hinirang? Na sa pamamagitan ni Apo Kunching ni Constancia ay tuwirang nasumpungan niyo ang aking kabanalan. Bakit nga ba? Itatanong ko po sa inyo. Bakit nga ba kayo naririto? Mapalad po kayo. Alam niyo po kung anong sagot ng Panginoon sa isip ko? Mapalad kayo na pinili ko kayo, hinirang ko kayo, upang ako'y paglingkuran sa dakong banal, sapagkat hindi ibig sabihin na yung paglilingkod na yun ay kailangan nating Diyos, kundi yun ay para sa ating kapwa. Subalit ang pinakalayunin ng ating Diyos, bakit ka pinili, bakit ka hinirang, upang iligtas ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya doon po sa kaukulang salitang iligtas ka niya, doon mo ngayon ifofocus ang isip mo. Paano ako maliligtas ng Diyos na tinatawagan ko? Kaya doon na po papasok yung tinatawag na atas
na kung ano yung kaukulang bahagi ng Diyos sa buhay mo, kailangan wag kang maging bingi at bulag sa katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ito po yung pagninilay na ibinigay niya sa akin. Anak, paniwalaan ka mat hindi ng mga hinahayagan mo ng katotohanan, subalit ang pahayag na ito ay maaari mo ring ialay sa sarili mo. Siyempre po, maging kayo, dumaan din po kayo sa ganito. Kapag may kailangan po tayo sa ating buhay, ano po yung unang ginagawa natin? Sa unang buhay, ang ginagawa natin, iniisip na kaagad natin, sumasakit yung ulo natin, nagagalit tayo, wala tayong paraan, kundi magalit, tao kaagad ang iniisip natin. Amen po ba yun? Ngayon nakatanggap ka na alam mong may Diyos, ano pa rin ang iniisip mo kapag may kailangan ka sa buhay? Kapag dumulog ka, di ba ang gusto natin, ura-urada, parang gusto natin utusan ng Diyos, ibigay mo na ito, kailangan ko. At sa kababaang loob ng ating Panginoon, kahit hindi ganun kalalim ang paniniwala mo sa Kanya, pinahihintulot pa rin po niyang ibigay upang ikaw na tao ay makakilala. Buhay po ba ang Diyos? Subalit hindi po lahat nagaganap ito. Amen po ba yun? Hindi lahat nagaganap ito. Sapagkat ang ating Panginoon, kapag nahingan mo na, naibigay mo na yung para sa'yo, 1 linggo lang, wala na. Balik ka na naman sa dati. Pag may problema ka na naman, hihingi ka na naman. Subalit purihin at dakilain natin ang Diyos, sapagkat sa tuwi-tuwi na ganito ang ginagawa po nating mga tao, ang ating Panginoon hindi nagsasawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya doon po ako nakukonsensya Alam niyo po, bilang alagad, simula nang mabatid ko po yun, nakukonsensya po ako na noon pa pala, mula pagkabata ko hanggang lumaki ako na nasa mundo ako ng taong-tao, napakarami ko na palang pasakit sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat tumutupad po siya sa utos ng tao. Amen po ba yun? Tumutupad po siya Kaya sa panahon po ngayon, na siya naman po ang nag-atas, tatanggihan mo ba? Amen! Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba yun? Sapagkat kung susuriin niyo po, alam niyo po, sabi ko nga po, salamat ay may isang apo kunching na ipinagkatiwalaan ng ating Panginoon upang dooy gumamit sa kanyang katauhan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sapagkat hindi mo nga ito maririnig sa kapwa-tao mo. Maging sa unang buhay mo, hindi ito maririnig. Anong sasabihin sa mga kaibigan mo? May problema ka, tara mangutang tayo, may 5-6 doon. Susunod ka naman. Buhay mo ba ang Diyos? Pag mga kumari mo, may problema ka ba? Halika, sumugal muna tayo para malibang ka. Kapag may kulang problema ka sa pamilya mo, simple lang yan. Halika, pag-usapan natin pagkatapos noon, ikakalat na sa buong mundo. Buhay mo ba ang Diyos? Subalit ang ating Panginoon, lahat ng sinambit ko po sa inyo, pag sa Kanya nyo lang sasabihin, wala nakakaalam. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kagaya po kami mga alagad po, pag mayroon po kaming dinadala, nakangiti pa rin. Hindi halata, syempre po, ang pinaglilingkuran at pinagmamayabang po namin ng Diyos. Amen po ba yun? Hindi pagyayabang na para maging mataas ka, kundi pinangangalandakan po namin na ang Diyos na pinaglilingkuran namin sa dakong ito, inaalagaan kami mga hinirang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita po, kaming lahat, may kanya-kanya po kaming commitment kay God. At yung commitment na yon, alam po namin na may kanya-kanya rin po siyang panuntunan sa bawat isa sa amin. Yung panuntunan sa akin, hindi panuntunan kay Mami Beth. Yung panuntunan po, iba-iba po. May kanya-kanya po kaming, sabihin natin na kami po ay lalabas ng mga kabiyak ng puso ni God. Siyempre po, bilang kabiyak, alam po niya kung ano lang yung kaya ng kabiyak niya. Amen po ba yun? At yun ang ibababa niya na alituntunin, na ibibigay sa'yo. Subalit, may mga kabiyak na bukod doon sa ibinaba ni God, nagpapalalim pa po sila. Nagpapalalim pa po para higit pa nilang makilala kung sino yung kabiyak nila. At yun po yung ginagawa ng ilan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, naroon po pala na hindi lang pala yung alam mo ang kaya niya ibigay sa'yo. Kapag lumalim ka pa doon sa pinakamalalim na ibinigay sa'yo, mas may malalalim pa pala siyang ibibigay sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya sa bawat araw, yun po ang sekreto namin, bakit lagi kaming masaya. Sa kabila po ng pagsagupa ng unos sa bawat araw, siguro po, hindi ko masasabing lupaypay. Dumarating sa amin yung kahinaang karampot na kahinaan bilang katawang lupa pag may sakit po kami, subalit hindi po siya nagtatagal ng 3 araw.
Sigurado pagdating ng 3 araw, masiglang-masigla na naman po ang mga alagad. Buhay po ba ang Diyos? At makita niyo po, ang mahal na apo, may karamdaman, subalit tumupad. Ganyan po, naroon po yung atas na yon na tinatawag na sinabi nga ni kapatid na Alan, na kailangan sumunod ka doon sa atas na yon. Dahil yung atas na yan, hindi po yan maaaring gawing biro. Sa bawat atas ng ating Panginoon, ano lang ang pagkakaiba? Kapag ikaw inutusan ng tao, sabi nga ni Kuya Alan, maaaring maibigay sa'yo na kapalit ka agad o dili kayo may bayad. Amen? Sa ating Panginoon, kapag inatasan ka, hindi man magdakakarakaraki na tanggap mo kapag nagbigay naman siya, sobra sa inaasahan mo. Buhay mo ba ang Diyos? Ganun po ang ating Panginoon. Kaya kami pong mga alagad, kapag sa pananalig at paniniwala po namin sa aming Diyos na pinaglilingkuran, sa ating Diyos na taas-taasan, kami po ay ang aming mga dalahin sa aming isip at sa aming balikat na pinapasan ay napakagaan lang po. Kapag may dalahin ka sa isip mo at alam mo na yung tao na yun ay mapagkakatiwalaan mo na mula sa Diyos, sambitin mo. Sabihin mo lang, Mami Beth, idulog mo ako. Alam na yung ngingiti na yun. Pag gumiti si Mami Beth na sinabihan mo, manalig ka na, magaan yun. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po. Sapagkat, syempre po, kapwa espiritu, kapag sinabihan mo ang kapwa mo, pag gumiti sa'yo, may pag-asa ka na. Ngayon, pag umiling sa'yo, mag-isip ka. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po, ganun lang po kasimple ang aming buhay bilang mga alagad. Sapagkat sa bawat araw, kung paano po ang aming Apo Kunching na tuwirang salamin ng aming buhay na naging bahagi po ng ating Panginoon na siya'y ginamit sa aming mga katauhan, talaga po kami po'y naghuhugutan lang ng lakas. Subalit hindi kami maaaring makita nakasimangot. Kapag nakasimangot po kami, wala sa amin ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat tinuran po yan ng Ama, anak, sino ako sa'yo at sino ka sa akin? Kung masisilayan ka ng kapwa mo, na ang pinapasan mo ay marugdob, na parang hindi ka makakaya, wala ako sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kung guniklaim po ng lahat, nakakilala niyo ang Diyos, Ama niyo ang Diyos, huwag po kayong malungkot. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kailangan po, ito po yung pumasok sa isip natin, na sa dakong ito, kung paano po kami nabuksan bilang mga alagad, hindi man tuwiran, alam niyo po, ang sarap pa po ng buhay niyo. Bakit po? Sapagkat ang minamensahe po ng Banal na Espiritu sa bawat araw sa dakong ito, lahat po tayo nakaririnig. Subalit ang mga alagad may atas, kayo, pwede kayong mag-utos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, tingnan niyo po ang kaukulan na bahagi ng Diyos sa dakong ito. Ganyan po kayo kamahal ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating mahal na Apo, nakita ko minsan, may mga pasyente, pag nakatayo si Apo, tumindig na kayo at mag-bless. Ito pa, isisingit na lang po, ano? Kapag nahawakan na po kayo ng mahal na Apo, huwag na po kayo sumubok sa ibang alagad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, ayaw po ng Panginoon ang salawahan. Amen? Sapagkat, sabi nga, sa bagay, pwede na rin po yun. Kung gusto niyo po, kasi kung susubok po kayo, subalit sasabihin po namin sa inyo ang totoo, hindi po kami nagbe-bless ng bilang pagkatao. Kaya pa nag-uusap-usap po kami nagbe-bless. Kahit nakikita niyo po kami nagkukwentuhan dito, pag lumuhod kami at dinampi ni Apo Kunching yung kanyang palad sa aming noo, naku, babalangkas na po yung lahat sasabihin sa inyo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nagtatawanan po kami. Tingnan mo nga ang Panginoon, nakikita na nag-uusap tayo, baka sabihin ng mga pasyente, ano kayo babahagi nun sa akin? Nagkukwentuhan lang sila. Pero wala nga po kayong alam. Yung nagbabahagi po kay Apo Kunching at nagbabahagi sa amin, hindi nyo makikita. Subalit kung tinanggap nyo si Apo Kunching, para nyo nang nakita. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, pinagala ko lang po kayo. Totoo po yun. At nakita nyo ba kayo kung masasabi na nauutosan ng Diyos? Pag may nagpa-bless, sasabihin, ito pa po, kahit hindi na po sabihin. Amen po ba yun? Ito po, masakit po dito, huwag nyo na pong sabihin. Sapagkat, kapag minensahihan po kayo ng Banal na Espiritu, sino man, lalo na sa ating mahal na Apo Kunching, pag binigyan kayo ng pag-asa, ng mensahe ng pag-asa sa bawat araw, ang kinin nyo na po yun, parang ginamot na ang nararamdaman nyo. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya alam nyo po, ayaw ko sanang sabihin ito, pero sabi ng Ama, anak, sabihin mo sa kanila, sapagkat hindi ako nakikipaglaro sa tao. Nag-ahandog ako ng katotohanan upang maramdaman nila kung gaano ko sila kamahal. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan nyo nga
nga po, kung ako man po ang nagsambit nun sa inyo, damhin niyo po ang ating Panginoon na sa puso niyo at mararamdaman niyo po hindi po basta lang tao ang mga nagsasambit kapag pahayag na mula sa Diyos, kundi ang katotohanan na bakit nasasambit po namin sa inyo ang ganitong kaganapan dahil sinasabi din po sa amin na pag kami nalulumbay, nalulugmok, ganyan din po ang sinasabi sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, huwag niyo na pong idukdok yung lalo pag sobrang high ang espiritu, lalo na sa ating mahal na apo na nakadatal, nakaluwal. Pasalamat po kayo pag hindi kayo nilapitan. Sasabihin ng iba, hindi ako nilapitan ni Apo Kunching, sayang. Hindi po sayang. Yung matanaw nyo lang po siya, danalig kayo, maaari kayong gumaling. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit yung iba po, naku po, Ama, wala po kayong alam. Alam niyo po, parang gusto namin kami na lang gamutin. Buhay po ba ang Diyos? Kapag kami, nagtatapikan po kami ni Mami Bedoy o sino pwedeng matapik. Diyos ko, sayang naman. Napapaganon po kami. Nawa po, maging mapagmasid po kayo. Amen po ba yun? Gawin niyo po sa puso niyo sapagkat ang sabi nga namin, ang sabi ko nga, kapag araw-araw ay namimiss niyo po ang dakong ito, namimiss din po namin kayo. Subalit higit po namin gusto miss ninyo si God. Amen po ba yun? Sa dakong ito, hindi rebulto ang ating sinasamba. Subalit pagtuntun nyo sa dakong ito, may mararamdaman na kayo. At yun ang magbubulong sa inyo, na anak, ang tagal kong naghintay sa'yo. Bakit ngayon ka lang dumating? Nakita kita kahapon, naroon ka sa ganito. Ito, may sakit ka na naman. Huwag niyo pong pahintulutan na gano'n ang sabihin sa'yo ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kundi sa bawat araw, kapag ang ating Panginoon ay patuloy niyong dinadama, alam niyo po, kahit wala ng pag-asa, magkakaroon kayo ng pag-asa. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon, alam po niyang apuhapin ang mga anak niya. Kung ito'y nalulumbay, kung ito'y nabibigo, at kung siya'y may kailangan. Alam po niya. Kaya sabi ko nga, Ama, salamat po. Kagaya po yung nangyari sa akin kahapon. Umiikot po yung aking pananaw na paganyan. Tapos nung gabi, namanhid yung dalawang balikat ko. Sabi ni Kapatid na Pearl, yung mga ugat mo, puro nakabuhol na. O paano naganap yung buhol-buhol sa sobrang lamig? Lahat-lahat. Ano po? Subalit purihin ng ating Panginoon. Sa bawat dampi ng mga hinirang, na kapag dinampi sa katawan, maaaring magdulot ng kagalingan. Sapagkat alam mo, ang pinanaligan mo ay ang hindi mo nakikita na nagbahagi sa bawat isa. At kung paano rin po ang kaganapan, nasabi ko nga po sa inyo, ang aming kagalakan lang ay ang ginagawa ng Diyos sa amin. Hindi yung magiging magalak din po kami pag mayroon po kayong gagawing maganda para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? So, balit kami po bilang mga hinirang, ang aming kagalakan ay kung paano gumagawa ang Diyos sa aming buhay. Nasabi ko nga po sa inyo, nung nakaraan, Sabado po, alas 6 po, nasalubong ko po aking pamangkin yung alaga ko. Sabi po niya, tumakbo po siya papunta sa bahay. Pagkatapos lumabas, Mami, ano yun anak? Bibless muna kita, sabi niya. Wow, di syempre, ang alam ko na kung anong laman ng isip nun. Ihingi ka na naman ng pera, no? Boy, pa ba, Diyos? Yung bata, yung alaga ko, Mami, sabi niya, bibless muna kita. Di nilagay ko po yung kamay ko. Sabi ko, Ama, talaga pong napakabuhay yung batang yun, napakabuhay ka dun sa batang yun. Bakit alam niya na wala akong ganun? Nung araw na yun, talaga po, wala pa akong ganun nung araw na yun. Sabado po yun, ng hapon. Sabi ko, titingnan ko, kung magaganap bukas. Alam niyo po, pagkabukas, ay wala pa rin pong dumating. Kahapon, wala. Ay, maghihintay pa rin po ako. Alam niyo po, buhay ang Diyos. Sa kalooban niya, sa salita niya, kapag naghintay ka, tagtiwala ka, sa di mo nakikita, sinambit ng bata, magaganap sa'yo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, buhay ang Panginoon, salamat sa Kanya. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, bakit lang po ito binahagi? Sapagkat ang nasa po namin sa tuwina, kaming nakadama sa Diyos, ay madama rin niyo po ninyo. Upang ang aming naramdaman na galak, ang aming naramdaman na kapayapaan, ang aming naramdaman na kasiglahan, ay maramdaman din po ninyo. Amen po ba yun? Sapagkat ang ating Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, kung kayo'y nagkakasakit din po kami. Kung kayo'y nabibigo rin po kami. Kung kayo ay naghahanap ng lahat ng bagay, maaari din namin hanapin yun. Subalit hindi na kagaya ng dati. Subalit anong pagkakaiba? Kapag kilala nyo ang Diyos, walang bigat. Kapag tinaligtan nyo ang Diyos, yun ang mabigat. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami.
Nawa po, yung napaka makabuluhang malamang pagbabahagi ng ating Mother of the House, may napulot po kayo kahit sa pangungusap. Sa akin po, ang napiim, nakintal, ang Diyos ay hindi nakikipaglokohan sa dakong ito. Na ang Diyos ay totoo at tapat. Kaya nawa po, yamang kayo binigyan ng pagkakataon na maakay sa dakong ito. Makipagtotoo kayo at maging tapat sa Ama. Sumuko na po kayo ng buong kababaan. At huwag nyo pong intindihin yung mga nararamdaman nyo, kundi ang isipin nyo, mapalad kayo at mahal kayo ng ating Panginoon. Sa lahat po ng mga nagsipagbahagi, maraming salamat po. Ang lahat ay inaanyayahang magsitayo upang